Basa mo na. Sige na. Meron pa dun sa taas, meron pa. Yung dalawa. RTC, branch 30 lang. Kanina. Kanilagdaan ng bariyan. Miss lang. Alam mo, iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa'yo sa ibang hukuman. Ikaw ay may karapatang gumawa sa sariling abogado na magtatambo sa'yo. At kung wala kang kakayahan, may dalawa sa kalabang ka na isa. Meron pa. Right. Yung anak mong wanted din. Upo ka. True, ha? Sino nakahuli sa anak mo? Pero nahuli na. Ilang beses na nakulong? Pangalawa. Ngayon, pangatlo na. Yung isang, ito, murder to yung kaso sa warrant natin na to. Kailan mo nakuha tong bangin na to? Kailan nabapunta sa ito? Ha? Mga 2 linggo. Kanino galing to? Sa taga-Baseco. Taga-Baseco. May bibirahin kayo? Sinanla. Ha? Sinanla. Sinanla sa'yo? Palit ba to kuya? Palit ba to sanla? Hindi po. Sinanla po ng pera. Sinanla ng pera. Magkano pagkakasanla nito? 15? Kano? Hawin mo 31. Dalawang bigay po yan. So, Andrew hindi personal to ang usapan na nito, trabahong pulis. May warrant ka, ngayon kailangan kayo sa iproseso. Ayon sa batas, Oh. Kuya, bakit? Para saan yung Ubari ko. Ha? Yan lang po. Bakto? Sige, paradala na kita sa ospital, Mga nakuha sa kanya. Doon, napakaraming tao. May mga kasamaan siyang nakatakas. Baka delikado tayo doon. Dito na tayo magkaroon ng inventory natin. Ngayon, tropa, dali na natin siya sa medical para mapatignan siya, mapasuri siya sa doktor. Okay. Nabasahan na natin siya ng karapatan niya, di ba? Yun yun. Samahan niya siya sa ilang sa special unit. Okay na. Nay, samahan niyo na sa ospital, Chairman. Inuli lang po namin base sa warrant niya na kasong murder. Ngayon po, dadalhin namin siya sa ospital para magproseso na, para ma-turn over na siya sa detention facility. Pero patitingnan, pasusuri po natin kasi tumalon siya sa bubong bumagsak siya, kaya baka mamaya meron siya mga bali. Yung mga sugat niya yan, hindi po dahil sa pulis yan, dahil po sa sarili niya, tumalon po siya. Nagbadya siya ng umakas yun talaga, marami po kami. Yun naman po, wala naman nasaktan sa parte ng tropa at saka nauli naman natin yung band na... Herman, ano po bang lasong tao yan sa barangay niyo po? Sa totoo lang, hindi ko naman alam kilala yung tao na yun. Hindi naman taga dito talaga. Hindi ko taga barangay niyo po. Hindi ko taga barangay. Pero kilala niyo po siya doon? Hindi. Hindi rin. Ano mo masasabi niyo, Checkman, nabawasan ng isang pag-justice sa tondo, lalo na sa barangay niyo? Okay, siyempre, kailangan natin yan. Nabawasan yung mga... Police operation kasama ang ating SWAT dahil sa bisa ng warrant of arrest ng Branch 39 Regional Trial Court ng Manila. Inaresto natin si Andrew sa kasong murder. Pagbaba natin dito, pinlano natin yung kasama yung SWAT, nag-briefing tayo at saka pinalalahanan natin yung mga personnel natin para sa rules of engagement, force continuum, at ganyan nga, nagresulta ng walang casualty sa part ng suspect at the same time, walang casualty sa part ng government forces.
ilabot itong subject? Kasama niyo pa mismo sir, yung SWAT eh. Oo. Ano sir ang background nito sir? Base po sa record ng Homicide Division natin, marami po talaga itong kina-involve na mga kaso ng murder. Meron po siya, actually nga po sa intelligence natin, listado po to sa mga high value individual. Siya yung responsible sa mga pagkalat ng droga dito sa bandang Aroma at saka dito sa area ng Don Bosco PCP. Sir, kanina, ang statement po niya, yung baril, sinangla daw sa kanya. Sir, bakit daw kaya sa may baril na medyo maganda-ganda na yung baril na yun, sir? Dahil nga siguro po, dahil nga meron siyang warrant at alam niyang Nobel ito, meron siyang pagkakataong lumaban. Base nga po sa pag-guide natin, sa pagbigay natin ng guidance sa tropa natin, hindi naman nagresulta sa barilan. Yun po ang pinakamahalaga po. Kasi po sa mga kaso na rin na na-record sa MPD, lalo na sa Homicide Division, makikita po natin marami talaga siyang kung nakikita at nakasulat na siya talaga suspect po, tinuturo. Base sa mga kaso po doon. Dati na rin ako na-assign dito, maraming shooting incident na kine-involvean nga siya. Kahit ng mga pulis pa, yung mga ibang pulis pa na nagsasabi dito na talagang siya yung promotor ng mga birahan dito sa area ng Don Bosco. Sir, sa pagkaka-arresto dito, ano ang epekto nito sir sa community ng Tondo? Itong magmimistulang siguro, magkakaroon ng kapayapaan ng area nila, medyo kukunti siguro yung magiging supplyan ng illegal na droga. Pa rin po, hindi pa rin naman kami mag-guard down, talagang iaalimin pa rin namin kung sino yung mga responsable po dito sa area ng Don Bosco sa pagkalato ng droga at saka Sir, mga ang importante naman po is talagang yung communication between barangay, mga komunidad natin dito, wag po talaga silang magbigay ng impormasyon, lalo na kayo po talaga yung inaasahan namin bilang sa pulis na makapagbigay ng agarang tugon sa mga problema po sa lugar nyo. Lalo na po kapag eksaktong oras, very timely yung mga sumbong nyo po. Sir, before ng operation, nagsagawa ka ng briefing. Ano sir ang naging striktong gabay mo sa mga tropa kasama ang SWAT? Opo. Kasi notorious, may possibility na lumaban. Ano Opo. ang naging striktong guidance mo sir? Ang pinagkadiinan ko lang po talaga is yung preservation po ng life ng suspect, at the same time yung preservation rin po ng buhay ng mga operatiba. Ngayon, when situation dictates, alamin lang po namin kung talagang makikipag-engage siya at hindi po yung intention na kami ang mauna. Ang naging talagang pinaka-option niya na lang is umakit sa bubong. Ngayon nakita niya nang nandun yung SWAT natin, nandun yung mga operatiba natin, wala na siyang naging option kundi tumalon. Kaya yung sinapo siya nung mga kable ng wire, doon na nangyaring nasugatan siya, kaya pinadala natin siya ngayon sa sobrang dami ng pulis natin na pinalibutan yung lugar niya, wala siyang nagawa kundi tumalon sa bubong. Kaya po sa atin dito sa Maynila, inaasahan po namin ang pakikipagtulungan ng community, lalo na sa mga vital information na meron po sila. Kasi bilin na bilin po ng ating buting mayor na bawal ang tulongis dito sa Maynila. Aasahan po ng ating mga kababayan dito sa Tondo at sa buong Maynila po na bukas po ang aming opisina ng DPIOU para sa anumang impormasyon na meron po sila patungkol sa mga individual na gumagawa po na involved sa illegal na droga, gun for hire at ano mo pang mga illegal na gawain po. Sir, Ako po si Police Major Bautista ng EPE ng DPIOU po. thank you very much sir. Salamat sir.